Mga kaibigan, nagsimula ang kwento noong July ng 1954 kung saan merong kagalang-galang at disenteng lalaki ang dumating sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Katulad ng ibang pasahero, pagbaba nila ng eroplano ay agad silang dumiretso sa customs upang ma-question kung ano ang gagawin nila dun sa bansa. At mula dito ay magsisimula na ang kakilakilabot na misteryo ng kwentong ito. Nang tanungin ang lalaki kung tagasan siya ay nagulat ang mga otoridad dahil ang sinagot nito ay isang lugar na hindi naman nag-e-exist sa ating mundo. Ang sabi niya ay galing daw siya sa bansang Taured at pangatlong beses niya na raw bibisita sa Japan. Ang pangunahing lengguwahe naman niya ay French pero marunong din siyang mag-Japanese at iba pang mga salita. Kasabay ng kanilang pagtataka ay hiningi ng mga otoridad ang kanyang passport na mas lalo pa nilang ikinagulat. Nakita nila na nagsasabi nga ng totoo yung lalaki at ang pangalan nito ay Berodrick Genansfer na mula sa United Kingdom of Taured. Makikita rin dun sa passport na marami na itong tatak na ang ibig sabihin ay marami na siyang bansang napuntahan, ngunit katakatakang ang mga bansang to ay hindi rin nag-e-exist dito sa ating mundo. Nang bigyan naman nila ito ng mapa upang maituro niya kung saan banda yung bansang Taured, ay agad-agad niya naman itong nahanap at ang tinuro niya ay ang Principality of Andorra. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Andorra ay ang pagitan ng France at Spain. Sinabi niya rin na 1,000 taon ng present ang bansang Taured dito sa mundo, kaya naman medyo nagtaka at naguluhan din siya nang makita niya na ang tawag natin dito ay Andorra. Nagtagal pa ang pakikipagdiskusyon niya sa mga otoridad dahil sa mga hindi kapanipaniwalang pangyayari at kahit sino naman siguro ay magtataka, kaya naman napilitan silang kalkalin ang kanyang bag at mula doon ay nakita nila na naglalaman ito ng mga kakaibang barya at pera na galing sa iba't ibang bansa. Ibinahagi niya rin ang hotel na kanya raw tinutuluyan at nakita naman ng mga opisyal na meron talagang ganong hotel dun sa Tokyo, Japan, kaya lang sinabi ng mga empleyado ng hotel na walang ganong pangalan na nakalista sa kanilang booking. Dahil dito bilang pag-iingat ay kinuha ng mga opisyal ang mga dokumento at gamit ng lalaki at siya ay dinala sa isang hotel na katabi lamang ng airport para sa karagdagang mga tanong. Para masiguro na hindi ito makakatakas ay nag-assign sila ng 2 gwardya na magbantay sa labas ng kanyang pinto at yung kwarto kung saan siya dinala ay isang one-way entry, ibig sabihin wala itong exit point at dun ka lang rin makakalabas kung saan ka pumasok. At mga kaibigan, kinaumagahan, laking gulat na lang ng lahat nang misteryosong nawala yung lalaki dun sa kwarto. Hindi lang yan dahil pati ang kanya mga dokumento at kagamitan na kinumpiska ng mga opisyal ay nawala rin. Mga kaibigan, sa aking pagsasaliksik ay nakita ko na merong 3 teorya patungkol sa kwentong ito. Una, sinasabing ang lalaking ito raw ay totoong galing sa bansang Taured, kaya lang ang lugar na ito ay located sa ibang universe na sa hindi malamang dahilan ay nakapasok sa isang parallel dimension at napunta sa Haneda Airport. Pangalawang teorya, sinasabi naman ng iba na ang mystery man daw na ito ay isang time traveler na namali ng kalkulasyon na dahilan upang mapunta siya dun sa airport. Panghuli, may mga nagsasabi rin na isa lamang itong internet hoax, ibig sabihin isang pekeng kwento na ginawa upang aliwin ang mga tao.